Hi, I'm Boom Gonzalez, and welcome to School Spirit. Now, today we go all the way back to the 80s when the king of pop ruled the airwaves and the king of threes ruled the UAAP hardwood. Join us along with the Triggerman in this deep dive into one of the greatest runs in college hoops history. Alan K. Dick was a real OG of the UAAP, torching all opponents. He ended up as one of the most decorated collegiate athletes ever. Now, what the UE Red Warriors had in the kid from Paete, Laguna was actually a future GOAT of Philippine basketball. Lays up wide, a twisting layup. Alan K. Dick. Alan K. Dick is the country's greatest shooter of all time. Now, the signs were there when he led UE to multiple championships. But the truth is, nothing came easy at all. Let's hear the stories behind the success as the Triggerman looks back on his glory days. Okay, Coach, let's backtrack a bit. What makes your story unique is that UE, hindi pa nga yan yung original choice mo for your college, and you didn't even make the official roster of the Red Warriors during your first tryout. So, when did things really start falling into place for you and for UE? I think I know naman nung iba yon. I went to Ateneo first, and then second sa Mapua, and then this is the third stop for me. Pagka-graduate ko sa high school, yun na talaga ang ginawa ko to try out for any school to get a scholarship. So, yun na nangyari. When I went to UE, puno na yung team. So, sabi sa akin ng coach, you just enrolled on your own. Parang maglaro ka na lang sa intrams muna and come back next year for the tryout again. So, ganun na nangyari. I was so frustrated doon sa sitwasyon na hindi ako nakuha, hindi ako nabigyan ng chance. Parang I considered it as a failed tryout. For me, parang frustrations ang pumasok. So the whole, almost half of the year, talagang parang I don't want to be involved in basketball. In fact, hindi ako sumali sa intrams. Ganun ako ka-frustrated na parang, walayo ka na. Pagdating ng summer of next year, ayun, try out uli ako. So doon ko siya in-embrace. Doon ko tinanggap na parang it's a challenge for me na parang eto na, this is my chance na i-prove sa kanila na deserving ako to be in the lineup. At saka, ang maganda kasi sa UE that time, talagang na-feel namin yung being parang part ng family kasi owned by the Dalupans yan dati, di ba? So parang kayo one whole clan na talagang aalagaan kayo. So ganun yung na-feel namin kahit na on my rookie year, ang ganda nung atmosphere dun sa amin. Yung pag-welcome nila sa amin ng faculty, staff, at saka yung part of the team. I think si Coach Baby, malaki ang part niya sa pagkuha sa akin dito sa UE kasi sabi nila talagang may eye si Coach Baby sa mga left-handers, no? Ang kaliwete. Kasi if you look back, i-trace mo ang history ng mga naglaro sa UE. Maraming naging successful na galing sa UE na kaliwete. So parang added factor yon sa akin na parang, nalaman ko na lang ito after, no, na sinasabi ng mga close kay Coach Baby na, kunin niyo yung kaliwete na yan, mapapakinabangan niya. Kasi dalawa kaming nag-try out na kaliwete nun. Parehas kaming nakuha that year. Okay, Coach, everybody knows you to be the trigger man, the shooter, he does not miss. Pero it wasn't always like that. I remember your story about those two crucial free throw misses earlier in your UAAP career. Kwento mo naman sa amin yun, Coach. Second to the last game kami ng FEU, which happens to be sila yung pinakang favorite to win it, no? Pag na-sweep mo ang double round elimination, pwede ka nang champion. So, yun yung ini-aim ng FEU. Wala pang talo ang FEU noon. And kami, meron kaming chance to break that yung gagawin nilang record. So I considered it dapat na breakout game ko kasi throughout yung season na yun, I was used sparingly, parang mga few minutes, tapos kasi nga maraming veterano, marami akong kalaban sa position, parang 5 kaming forwards na niro-rotate ni Coach Roberto Flores. So nung game na yun, maganda nilaro ko, maganda na i-contribute
contribute ko. Kaya umabot ako dun sa part ng endgame na yon. So parang kung titignan mo, dapat yun yung breakout game ko. It's either I'll be a hero on that game to mabit namin yung FEU para hindi makasweep. I was given the chance na na-foul ako. Parang I think it's 7 seconds to go. Parang lamang ng 1 point ang FEU. And I missed both. So kami naman, on my part, syempre malungkot na na-frustrate ako. Dapat maging hero ka, naging GOAT. Alam mo, parang lahat sinisisi sa'yo kung hindi ka nag-miss or kinabahan ka. So lahat, marami kang narinig left and right. Sa madaling salita, parang yun yung nag-trigger sa akin na parang I felt really down that time na parang lahat ako sinisisi, na-challenge ako na to improve it, no? Nakatulong din naman siguro dahil kahit paano yung focus ko mas determined ako na I hope hindi na mangyari uli ito sa akin o you know what I mean, parang ma-redeem ko yung pangalan ko dahil biruin mo ang pangit tignan on your first year nagkaroon ka pa ng ganong opportunity na hindi magandang pag-usapan. Parang gano'n. Gano'n ang thinking ko that time. Okay, Coach, I want to stick with that topic real quick muna kasi marami tayong matututunan dito. When you missed those 2 free throws at that time, di ba branded ka na as a shooter? Sa tingin ko, hindi pa ako branded as shooter. Siguro scorer. Kasi during my high school days, I played center. So, kaya nga medyo nahirapan din ako doon sa mga tryouts ko kasi parang yung transition from being a center na maging forward. Yung adjustment na yon hanggang sa nakuha nga ako sa UE, syempre, yung position na yon being a forward, something new to me, adjustment period that year. And I'm learning and I'm working on it nung time na yon. Parang talagang extra shooting. Pero wala pa kasing 3-point line nung araw. So, it's more of points production o yung contribution mo sa team. Parang nag-average na ako nung na yung playing time ko. Siguro ma-average na ako ng mga 10 o to 14 points na natulong ba. Meron akong instant offense na parang 1, 2, 3 scores right away. No? Alam mo yung ganong scenario. So, hindi ko alam kung ang tingin ng tao sa akin ay shooter na kaagad. Pero sa feel ko, lang ako, one of the players na, magaling ang we score to, scorer, parang nakakapag-contribute ito for us to win the game. Parang gano'n. Okay. So more than a shooter, people saw you as a scorer. Okay. Sige, do you remember how the pressure of that situation might have affected your shot? Ano ba iniisip mo nun? Alam mo, mixed feelings nung time na yon nung marirecall ko. Kasi may excitement na, I have a chance to win it for my team. May chance na ma-break namin yung streak ng FEU. Tapos, nung ma-miss ko yung first shot, na-frustrate ako, nanggigil ako sa sarili ko, parang nainis ako sa sarili ko na bakit ko na-miss yun. Na-frustrate ako, nag-miss din yung second shot ko. Kaya parang, it's more of gigil, inis sa sarili na bakit ko na-miss yun. So, imbis na mag-focus ako to make that second free throw. Kasi may chance pa yata, if I'm not mistaken, pang tie yun. Kung di ba, yung pangalawang free throw. Pero, kung na-shoot ko yung second free throw, mag-iiba yung complexion ng game kahit na paano magkakaroon ng ng value. Kaya lang, dahil siguro nakapasok sa mind ko na yung miss ko nung first shot, na-frustrate ako, nag-miss din yung second shot ko. Kaya parang, it's more of gigil, inis sa sarili na bakit ko na-miss yun? Modesty aside, sa practices or sa ibang games, nakakashoot naman ako ng free throw. Medyo decent naman yung percentage ko. Kaya, after the game, nung marinig mo yung mga comments, lalo akong na-feel down kasi alam kong sa sarili ko, kaya kong i-shoot yun Siguro, I have to experience that para ma-feel ko yung di ba, yung mas lalo ako mag-focus to improve my free throws or my game.
Okay, Coach, let's talk about that next season naman na pinag-uusapan na parang redemption year mo. What happened and when you got to face FEU once again, kwento mo sa amin, please. We were the host team ng 1982 season, and then normally the host will play the defending champions, no? So FEU kaagad. Sort of a redemption for me kasi magkakaroon ako ng chance na mabawi ko yung talo namin last time. Talaga namang siguro nakalinya doon na towards the end, I was given the chance again to shoot free throws. So, na-shoot ko pareho. And I think we won by 2 points. So, doon pa lang, kahit na paano, na-prove ko sa sarili ko lang. Hindi ko naman kailangan i-prove sa mga tao na, yan, magaling na ako sa free throw, hindi nyo na ako kailangan tapak-tapak. Hindi naman ganun eh. It's sa sarili ko na yung hard work ko nung summer, at saka nung after that incident na nangyari nung the year before that, na talagang practice ako ng practice, talagang yun yung nakapasok sa mind ko na parang ayoko nang mangyari, ma-experience yung ganun. Okay, Coach Alan, alam natin that you ended up with multiple MVP trophies and UAP championships. But what was that team moment that you will never forget? Siguro ang makukonsider ko dyan yung 83 season, my third playing year. Kasi we were the defending champion, tapos favorites kami to win it again. At the same time, solid and intact yung lineup. Tapos, rookie year ni Jericho Diniera. So, imagine that, yung expectation sa inyo napakataas. Kaya lang, natalo kami sa isang crucial game sa UP. We ended up like third place. So, yun yung para sa akin, dapat maganda sana naging performance natin. Wow, Coach, you know, most players would mention a winning moment or a winning shot. Pero para sa iyo, it was the moment na tinatawag mong missed opportunity, ha? Oo, kasi after that, nanalo kami ng back-to-back championships eh. So, kung ibabalikan mo siya sa kung gusto mong maging maganda yung mga memories mo all throughout your career, ang ganda sana nun kung 4 straight championship nakuha mo, di ba? Kaya yun yung parang nanghihinayang ako, yung 1983 season namin. Okay, Coach, pag-usapan naman natin individual performance. What would you say was your best scoring display in the UAP? Parang in the zone ka talaga, and no one could guard you. Well, siguro ang pwedeng ma-share dyan is yung 1984 championship game namin against UST. Yung shootout namin ni Pido Arencio. I think I scored 46 points that game, tapos si Pido 48, di ba? What made him such a great scorer like you back then? Alam mo, more than the scoring, I think is yung championship, yung goal ang importante sa amin eh. Yung manalo ka ng championship and then yung contribution mo will be secondary na lang eh. Parang ganun yung mindset ko na natatandaan ko that time. Kaya kaming buong team motivated to win it. Talagang sinuportahan nila ako, screens, good passes, and yun nga, I played in the zone talaga. Siguro talaga kahit anong bitaw ko pumapasok. Si Pido kasi parang single-handedly siya yung scorer ng UST. Kaya nga siguro natawag na the fireman eh. Parang siya yung taga patay ng sunog, di ba? Maraming galaw yan, maraming moves na talagang imposible sa tingin mo hindi papasok. Tsaka ang galing din talaga ng shooting niyan. Makikita mong siya yung nagdi-direct talaga ng team, and yung leadership niya, yung leadership quality, yun yung sa tingin kong nagdala kung bakit siya naging main guy ng UST. At ang isa pang maganda dyan, si Pido off the court, naging very close kami, naging kumpare ko, naging teammate ko sa PABL hanggang sa PBA. Nakasama ko rin sa national team, sa NCC. So talagang naging very close kaming dalawa. Okay, Coach, kwento mo naman sa amin yung pakiramdam ng makakascore ng 46 points at tapos yung kalaban mo, si Coach Pido, naka 48 naman. Pagka offense namin, siniset up nila ako, they will run plays for me. Sa kabila naman, dahil si Pido is a guard, he can dictate to create and to score points for them. Tapos nakadagdag din sa akin, siyempre pag na-control namin ng rebounds o yung mga transition break, mostly involved ako doon. So ganun yung nangyari, parang if you score, I will score. Parang balitan lang kami ng scoring, lalo na siguro ng second half. Okay, Coach, what are you most proud about naman as being part of the UE Red Warriors? Proud ako na naging part ako ng history ng UE, kasi that time
winningest team ang UE. For me na maging part o makadagdag, makakontribute sa kanilang history, napakalaking bagay yan sa akin. Tapos, during our time kasi, meron tinatawag na National UAAP. You represent the NCR UAAP sa national. And out of the 3 championships, nakakuha kami ng 2 doon. Yung last 2 years ko, yung 84, which is in Baguio, tapos yung 85, actually 86 na yon sa Naga City ginawa. Yun yung time ng EDSA Revolution, nag-champion kami doon sa National UAAP, and then hindi namin alam, nagkakagulo na pala rito sa Manila. Tapos the following morning, naririnig na lang namin yung mga noise barrage na yun, doon lang namin nalaman na meron palang EDSA Revolution ng time na yon. So, para sa akin kasi, prestigious yun sa aming mga athletes nung time na yon na mag-represent ka sa NCR, dala mo yung school mo, at mag-champion ka sa national. So, yun. Overall, 7 championships na i-contribute ko sa UE, kaya medyo yun yung masarap ibalikan memory sa UE. Now, as great as he was, the Triggerman still needed the right kind of competition to reach his peak form. With that in mind, let's check out which teams and players activated the cheat code that is Alan kay Dick, here on Rival Schools. Ito, Coach, gusto ko malaman talaga to eh. In terms of actual matchup, who did the best job at trying to defend Alan kay Dick? Wala na siguro ibang choice kundi si Glenn Capasio. Talagang siya yung kasabay ko sa FEU at kami, UE, talagang kami yung magka-match up. Alam mo naman, si Glenn won the MVP in 1983 nung mag-champion sila. After Joel Valles' turn, siya yung parang pumalit na King Tamaraw eh. Tapos at the same time, yun nga, defensive specialist pa. Talagang halos kami ang magka-match up sa UAAP, umabot sa national team, naging teammate ko siya sa PABL, nagkalaban uli kami, and then sa PBA, ganun din. Talagang siya yung constant ka-match up every time. Si Coach Glenn, antindi nga nung dumepensa. Pero, Coach, what was it about him that made it really tough for you to score? Alam mo kasi nung araw, napakapayat ko. Parang 147 lang o 150 pounds lang ako nung UAAP days ko. So talagang pag pinisikal ako ng bantay ko, nahihirapan ako. Talagang everywhere I go, nandun si Glenn, pinipisikal niya ako. Talagang, alam mo naman si Glenn, talagang malaki ang katawan, tapos physical player. Nag-iisip na lang ako ng way kung paano ma-offset yun. Kasi hindi ko pwedeng tumakbo ko ng tumakbo sa court, mapapagod lang ako, pabor sa kanya yun dahil he will just shadow me, he'll just follow me. So, gumagawa ako ng way, yung mga diskarte para ako malibre. Kasi pag nakuha ko ang bola, ang gagawin ko, ipa-foul bait ko siya para ma-foul trouble. Para pag foul trouble na siya, nandun na siya sa bench, I can do my thing, di ba? Parang mahirap kasi pagka yung fresh na fresh siya, tapos wala pang fouls, talagang disadvantage ako dahil payat ako eh. Ang gagawin ko, magre-relax ako, lalo na pag nasa weak side ako. Ano ang tendency ng depensa pagka nasa weak side ka at relax ka? Magre-relax din. Di ba? Kahit konti, magre-relax, titingin sa bola. Doon ako ngayon kumukuha ng timing para makuha ko yung bola. So ganun, parang mind game eh. Parang dinivisualize ko yung makakalabang ko, ano ba ang dapat kong i-counter dito. Kaya minsan, siyempre, may halong gulang na rin. Sasabihin mo sa referee, ref, tignan mo to, nanghahawak. Yung mga ganun ba? And all of a sudden, bigla kang gagawa ng move na para makuha ng attention yung referee at tawagan ng foul. Something like that. Kaya, minsan napipikon si Glenn sa akin sa ganun eh. Dahil yun yung isa sa strategy ko to counter his, yung kanyang strength sa depensa. Ano kasi sa akin, ang tulad sa isang interview niya before na nabanggit niya na
isa ako sa pinakanahirapan din siya, pero parang ang lesson niya sa akin is hindi mo basta pwedeng pakawalan si Alan sa whole game. Kasi halimbawa, ang thinking ng isang defensive player, na-stop ko na si Alan itong first half o nung first quarter. Pero all of a sudden, pagdating ng third at fourth, sunod-sunod ako, tapos mananalo kami. So parang yun yung lesson na ano niya sa akin, na dapat hindi ka maging complacent the whole game. Kung talagang from the start to the finish, kailangan nakafocus ka to defend or to stop me. Okay, Coach, you mentioned that UE's 1985 championship versus UST was your favorite. Why is that so special to you? Iba kasi pagka nag-champion ka, yung last year mo sa school mo at nag-champion ka, iba yun eh. It gives you that good feeling na para mag-graduation, meron kang toga, meron kang diploma. Parang yung feeling, ay, sa wakas, maganda ang na-contribute ko dito sa school ko. Parang yun yung legacy na pwede mong iwan na in fact, until now, siyempre, lahat kaming taga-UE, gusto na namin mag-champion uli ang UE, di ba? Pero if you look at the other side of the coin, hanggang ngayon kami yung nababanggit. Last time nag-champion ng UE nung sinaalan pa ang 1985. So parang imagine the legacy na namin na hanggang ngayon yung mga hindi na inabutan kaming maglaro, sino ba yung mga yan? So parang mababanggit yung pangalan namin, tapos mababasahin nila na ay sila nga pala yung huling nag-champion sa UE. Sa tingin ko naman lahat ng mga players na naglaro ng college, yan yung magandang reward or na mag-champion ka sa last year mo sa school mo. Okay, Coach, lastly, how big of a factor was the UE Red Warriors school spirit sa personal success mo as a player? And what does school spirit mean to you anyway? Alam mo, malaking bagay yan. It's a big factor for us. Kasi if I recall, mga early years ko sa UE, every time na maglalaro kami, meron kaming banda. Di ba? Lahat naman ng schools may band, di ba? So pag narinig mo yung tugtog nila, like Bomba, UE, o Viva, UE, Fight for Victory, parang gaganahan ka na eh. Yung alam mo, sa warm-up pa lang, yung adrenaline mo nandiyan na tapos makikita mo yung estudyante will support you. So pag nanalo ka, the following day, para kayong mga senador sa eskwelahan niya na talagang kahit saan kayo magpunta, yung mga gwardiya, mga teachers, very proud sila. And pag nag-champion kayo, yung nauuso na bonfire, meron din kami dati noon na yung paparada kami from PE department papunta ro sa main quadrangle ng UE, ipipresent ka sa buong community, and yun nga, yung proud moment ba. So para sa akin, malaki yun kasi kung ikaw player ka at wala kang nakikitang support, walang ka spirit na, alam mo yun, yung wala kang nararamdaman na parang they don't care, may kanya-kanya ng agenda ang bawat isa. Parang walang motivation sa isa player na parang titiisin mo na lang na you just play your best para manalo, para makilala, ma-recognize. Pero kasi nga, dahil sa rich tradition ng UE siguro, na-feel ko yun yung 5 years ko sa UE, yung support ng community nandun. Na every game, kahit nga nung matalo, na-feel ko yung spirit di ba? Yung mga negative sa akin, di ba? Parang, ibig sabihin, they want us to improve. They want us to excel. So, challenging part yun sa mga players Pero kung papadala ka doon, wala. It will be the end of your career. Just so happen na na-motivate ako doon doon sa experiences kong yun Kaya, swerte ako dahil yung napuntahan ko, sabi ko nga, destiny siguro talaga ako dito sa UE. Throughout my career, malaki ang na-contribute namin doon sa winning tradition ng UE. Looking back, ngayon, retired na ako, magandang balikan. Alam mo yan, magandang i-share sa mga younger generations na minsan, ang destiny mo, minsan nandyan lang kailangan mong hanapin, di mo pwedeng bastang intayin mo na lang, di ba? You just have to work it out, find that opening, and you grab that opportunity. Kasi minsan may mga, hindi naman sa nilalahat ko, dahil nga ngayon ang uso yung recruitment na as early as high school o elementary, pinaalagaan na napapamper minsan yung ibang bata. Yung feeling nila, hindi na sila dadaan sa hirap. Alam nila na, halimbawa may 6-7 guy na promising
o ipapamper na yon, o i-recruit na nila, pero hindi maano yung full potential because feeling nila, ni-recruit ako eh. Noong time kasi namin, dadaan kami sa butas ng Karayom, is yung ta-try out ka, yung mabalian ka ng ilong, yung mabali yung masaktan ka, or maputukan ka ng labi. Lahat yung ma-experience mo, pero once na makuha ka sa team, yun yung very rewarding. So yun, ganun. Yun yung na gusto kong yun yung lagi kong gustong i-share. Thankful talaga ako and so blessed na nangyari ito sa akin. Complete yung cycle ko as a basketball player di ba? From college, international, even the pro. Successful. Modesty aside, I got awards left and right, achievement, championships. Napakalaking bagay talaga ng school spirit sa bawat player na dumaan dyan. A big thanks to the great Alan Kay Dick for joining us. It's always an honor whenever one of the GOATs drop by. It was an awesome trip back in time. And yes, we learned a lot. But that's it for now. And we'll see you again next week as another UAAP legend logs in to tell his story.